May isang nilalang ang Diyos na mabuti, ngunit nagkaroon ng malalim na enmity o puot sa Diyos, si Lucifer o Satanas. Sinabi ng Diyos sa kanya, "Ikaw ang tatak ng kasakdalan, puno ng karunungan at sakdal na kagandahan. Inilagay kita na pinahirang kerubin na nagbabantay. Ikaw ay sakdal sa iyong mga landas mula sa araw na ikaw ay lalangin, hanggang sa ang kasamaan ay matagpuan sa iyo. Dahil sa karamihan ng iyong kalakal ay napuno ka ng karahasan at ikaw ay nagkasala. Kaya't inihagis kita bilang maruming bagay mula sa bundok ng Diyos at winasa kita o tumatakip na kerubin mula sa gitna ng mga batong apoy. Ang iyong puso ay nagbataas dahil sa iyong kagandahan. Iyong pinasama ang iyong karunungan dahil sa iyong kaliglingan. Sinabi mo sa iyong puso, ako'y aakyat sa langit. Sa itaas ng mga bituin ng Diyos, aking itatatag ang aking trono sa itaas. Ako'y uupo sa bundok na pinagtitipunan sa malayong hilaga. Ako'y aakyat sa itaas ng mga kaitaasan ng mga ulap at gagawin ko ang aking sarili na gaya ng kataas-taasan. Gayon may ibinaba ka sa Sheol, sa mga pinakamalalim na bahagi ng hukay." Hindi lamang si Satanas ang nahulog. May ikatlong bahagi ng bilang ng mga anghel ang nahulog na kasama niya. Si Satanas ang ahas na tumukso at naging dahilan ng pagkakasala ng tao. Dahil tayong lahat ay nagkasala, tayo ay nalagay gaya ni Satanas sa ilalim ng puot ng Diyos. Kayo nooy mga patay sa inyong mga pagsalangsang at mga kasalanan na dati ninyong nilakaran, ayon sa lakad ng sanlibutang ito, ayon sa pinuno ng kapangyarihan ng himpapawid, ng Espiritu ngayon ay gumagawa sa mga anak ng pagsuway. Tayong lahat ay dating nabuhay sa gitna ng mga ito, sa mga pagdanasa ng laman, na ating ginagawa ang mga nais ng laman at ng pag-iisip, at tayo nooy katutubong mga anak ng kapuotan, gaya naman ng mga iba. Hindi kalooban ng Diyos na tayo ay manatili sa puot niya. Noong unang magkasala ang tao, ay nangako ang Diyos na dudurugin ng anak ng babae ang ulo ni Satanas. Maglalagay ako sa iyo at sa babae ng pagkapuot sa isa't isa, at sa iyong binhi at sa kanyang binhi. Ito ang dudurog ng iyong ulo, at ikaw ang dudurog ng kanyang sakong. Ito ay isinakatuparan ng Diyos na magkatawang tao ang anak ng Diyos. Yamang ang mga anak ay nakibahagi sa laman at dugo, siya man ay nakibahagi rin sa mga bagay na ito, upang sa pamamagitan ng kamatayan ay kanyang mapuksa ang may kapangyarihan sa kamatayan. Sa makatuwid ay ang diablo, at mapalaya silang lahat na dahil sa takot sa kamatayan sa buong buhay nila ay nasa ilalim ng pagkaalipin. Nahayag ang anak ng Diyos upang wasakin ang mga gawa ng diablo. Ang diablo ay nagapi na nang ang Panginoong Hesus ay namatay para sa ating kasalanan, inilibing, at ng ikatlong araw ay binuhay na muli ng Ama. Ang mga nagpahayag sa pamamagitan ng kanilang bibig na si Hesus ay Panginoon, at sumampalataya sa kanilang puso na binuhay siyang muli ng Diyos mula sa mga patay, ay naligtas. Ang sumampalataya na si Hesus ang Kristo, ang anak ng Diyos, ay nagkaroon ng buhay sa kanyang pangalan. Kahit nagapi na ng Panginoong Hesus si Satanas, siya at ang kanyang mga kampon ay gumagawa pa ng panlilinlang sa mga mananampalataya. Kaya't sinasabi sa atin ng salita ng Diyos,
Pasakop kayo sa Diyos, labanan ninyo ang diablo, at siya ay lalayo sa inyo. Lumapit kayo sa Diyos at siya ay lalapit sa inyo. Magpakumbaba kayo sa harapan ng Panginoon at kanyang itataas kayo. Iwasan ang mga pagtatalo at ang mga pagsasalaysay ng salinlahi at ang mga alitan at pag-aaway tungkol sa kautusan, sapagkat ang mga ito ay walang pakinabang at walang katuturan. Ang may katuturan ay ang pag-iibigan. Ating nalaman at sinampalatayanan ang pag-ibig ng Diyos para sa atin. Ang Diyos ay pag-ibig at ang nananatili sa pag-ibig ay nananatili sa Diyos at ang Diyos ay nananatili sa Kanya. Tayo'y umiibig sapagkat siya ang unang umibig sa atin. Ang utos na ito mula sa Kanya ay nasa atin, na ang umiibig sa Diyos ay dapat ding umibig sa kanyang kapatid. Tayo na sumasampalataya sa Panginoong Hesus ay nasa gitna ng isang digmaan. Si Satanas at ang kanyang mga kampo ng ating kalaban. Ang ating pakikipaglaban ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pinuno, laban sa mga may kapangyarihan, laban sa mga kapangyarihang di nakikita na naghahari sa sanlibutan sa kadilimang ito, laban sa hukbong espiritual ng kasamaan sa kalangitan. Ngunit huwag panghinaan ng loob. Sinasabi sa atin ng salita ng Diyos, patuloy kayong magpakalakas sa Panginoon at sa kapangyarihan ng kanyang lakas. Isuot ninyo ang buong kasuotang pandigma ng Diyos upang kayo'y makatagal laban sa mga pakana ng diablo. Kaya't kunin ninyo ang buong baluti ng Diyos upang kayo'y makatagal sa araw na masama, at kung magawa na ninyo ang lahat ay tumayong matatag. Manalig sa salita ng Panginoong Hesus. Pinapakinggan ng aking mga tupa ang aking tinig at sila'y aking kilala at sila'y sumusunod sa akin. Sila'y binibigyan ko ng buhay na walang hanggan at kailanmay hindi sila mapapahamak. At hindi sila aagawin ng sinuman sa aking kamay. Ang aking Ama ay higit na dakila kaysa lahat. Walang makakaagaw mula sa kanyang kamay, sa kanyang mga ibinigay sa akin. Ako at ang Ama ay iisa. Ito ang mangyayari sa pagbabalik ng Panginoong Hesus. Itinapon ang malaking dragon, ang matandang ahas, ang tinatawag na Diablo at Satanas, ang mandaraya sa buong sanlibutan. Siya itinapon sa lupa at ang kanyang mga anghel ay itinapong kasama niya. At narinig ko ang isang malakas na tinig sa langit na nagsasabi, ngayon dumating ang kaligtasan at ang kapangyarihan at ang kaharian ng ating Diyos at ang kapangyarihan ng kanyang Kristo, sapagkat itinapon na ang tagapagparatang sa ating mga kapatid, na siyang nagpaparatang sa kanila sa harapan ng ating Diyos araw at gabi. At siya'y kanilang dinaig dahil sa dugo ng kordero at dahil sa salita ng kanilang patotoo.